guys, and po welcome back to my channel. Again, my name is Jap. So, kumusta naman kayo guys? Okay, so ayan guys, tignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon. So, bago tayo guys mag-start, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and sa mga nais pala guys magpa-private reading, iiwan ko na lang po yung link sa atin pong description box below. Okay, so tignan natin guys, kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon. Tignan muna natin guys yung scenario, no? Kanina po itong love reading, spirit guide. Okay, so guys, meron tayong love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. So alam nyo guys, grabe yung attraction mo dito sa taong to, no? I think itong taong to, sobrang passionate siya sa nararamdaman niya sa inyo. Kumbaga, pure talaga. Mahal ka talaga nitong taong to, guys, sa nakikita ko dito. And, hindi niya rin siguro, guys, ma-explain every time na itatanong mo ano ba nagustuhan mo sa akin, bakit mo ako gusto, ganyan. So, hindi rin siguro guys, ma-explain ng person mo, bakit ka nga ba niya talaga nagustuhan. Kasi, no, unconditional love, hindi niya rin guys ma-explain. Basta ang alam niya parang mahal ka niya. And Caffeine, I think parang nung dumating ka sa buhay niya, parang nabuhayan siya, no? Nabuhay siya ulit, ganon. Okay, so tingnan natin. Tingnan natin, nararamdaman. Tingnan po itong love reading, spirit guide. Meron tayong the runner. So, 'di ba? Parang lagi kang hinahabol nitong taong 'to. Parang baliw na baliw sa inyo. And nasa sense ko rito, guys, ayan, may paghabol siyang gagawin dito. Kung itong relasyon na 'to, guys, nagkaroon siya ng ending or parang on and off kayo ng person mo. So, nakikita ko dito, guys, yung paghabol na gagawin niya. So, I think itong taong 'to, parang natatakot siya na mag-end na lang itong relasyon niyo ng ganun-ganun lang. Parang nag-invest na siya rito, so hindi niya guys hahayaan na parang mapuputol na lang po yung relasyon niya ng ganun-ganun lang. So, ayan, nakikita ko yung paghabol niya sa inyo. Meron tayong, diba, abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. So, alam niyo guys, mukhang blessed ka sa lahat ng bagay. Hindi lang guys sa relationship, kundi pati sa kaperahan, sa career. Mararamdaman nyo guys, parang swerte kayo this year. Or nito mga nakaraang taon guys, parang sinaswerte kayo, no? So, ngayong taon kasi guys, ngayong 2024, para siyang 2020 eh. Para siyang pandemic. Parang nag-restart tayo or parang bumalik tayo guys sa 2020. So, yung 2024 guys, ganun yung experience sa parang nagkakaroon ng struggle. Pero dahil nga guys, papunta na tayo guys sa third quarter, so, pa-end na siya, no? Yung nangyari kasi guys sa first quarter to second quarter, grabe yung pressure, talagang nakaka-depress, nakaka-stress. So, unti-unti nyo na yan guys malalampasan, okay? So, kung makakita nyo guys, ayan, tuloy-tuloy mo lang guys sa pagiging positibo mo, and I think mas nakapokus ka sa financial mo. And si person mo guys, siguro na-attract mo siya sa pagiging positibo mo eh. Kasi habol ng habol siya sa'yo. Diba? Tignan natin guys, meron tayong the hammer. Tignan mo naman yung pag-overthink ng person mo. Sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. So, ibig sabihin guys, itong person mo ito guys, parang hindi siya makatulog, nai-stress siya na para bang pag may problema kayo at alam niya sarili niya na hindi maayos or matutulog na lang kayo guys nang may problema. So, itong person mo na to guys, nag-overthink siya kasi hindi siya sanay. Gusto niya guys, maayos agad yung problema kasi parang nababalisa siya eh. Tapos pag hindi mo guys kinakausap, binablock mo siya or parang ina-unfriend, iba-block, tapos i-unblock, block, i-unblock. Paulit-ulit guys. So si person mo guys, nahihirapan ng ganon. Though mahal na mahal ka guys ng person mo, sa malinaw na pinapakita sa akin dito. Pero, napapagod rin to, no? Nakikita ko rin naman guys yung pagod mo kasi parang sobrang pagmamahal to eh. I think mahal na mahal mo to si person. And ganun din naman guys si person mo. Mahal na mahal ka rin naman ito guys, no? Tignan natin. Kanina po itong love relationship.
Kanina po itong love life. Okay, spirit guide. So, meron tayong gain. Puro kaperahan talaga. So, I think yung iba sa inyo matalino kayo. Mas malakas ang mga earth and air dito, no? Yan yung mga mas gumagana yung isip. Okay, pero sa lahat kasi guys ng air sign, Libra po yung pinaka-emotional. Okay, though emotional din naman guys ang Gemini at saka Aquarius, pero mas sila, emotional. So, sa mga earth sign guys, and Capricorn, Taurus, and Virgo, sa nasasagap ko energy. So, again, nakikita ko sa inyo guys yung pagiging positibo nyo. And, mas focus ka guys sa business mo, kung may business ka, or sa kaperahan mo, sa career mo. Ito yung parang mas pinagtutunan mo guys ng pansin ngayon. Ito yung parang mas kinukonsider mo ngayon. And I think, nakapokus ka rin guys sa mga responsibility, sa pagpupundar. Kasi alam mo yung hirap ng buhay eh. So, ngayon guys na may opportunity na dumarating sa inyo. So, nakikita ko sa inyo guys yung parang gusto mong ituloy-tuloy siya. Okay, gusto mo na parang habang meron, gather lang ng gather. Ganon yung nafe-feel ko. Kasi parang matagal nyo guys nakuha tong stability na to. Kaya I think mas focus mo yung sarili mo at yung career mo. Tignan mo stubbornness. Ang kulit ng person mo guys. Hindi siya yung focus mo eh. Pero ang kulit niya guys eh. Okay? So meron tayong blind. Ayan. Mukhang baliw na baliw talaga sa inyo to guys. Para papunta na to sa obsession guys no. Meron tayong evidence. Naku, nandito pa yung tamang duda siya. Puro selos, parang selos ng selos, ganyan. So, I think mas nape-pressure ka. Okay, para bang lumiliit na din yung mundo mo. Parang na-feel mo, ay, mahal ako nito. So, I think seryoso siya. Hanggang sa para bang nahuhulog ka na rin kayo sa ginagawa niyang pagtrato sa inyo. So, si person nyo guys, I think good looking to eh. Kaya parang nahuhulog ka na rin. Though hindi naman yun talaga yung mo. Hindi ka naman talaga nahuhulog sa kanya nung una. Kasi hindi mo naman talaga siya guys type. Pero ito na nga guys, mukhang nahuhulog ka na sa kanya. No, parang natututunan mo na guys, mahalin itong taong to. Kasi nung una, I think, hindi mo naman talaga siya guys mahal. Okay, meron kang ibang pinagtutuunan ng pansin. So, I think nung una, dumating siya sa buhay mo, hindi mo pa siya guys ganun kamahal, and mas focus mo yung career mo, yung kaperahan mo, pero bumabaligtad siya eh. Though mahal ka pa rin naman guys ng person mo, pero natututunan mo na siya guys mahalin. Nung una kasi guys naririndi ka talaga, parang natuturn off ka pa nga guys eh, parang grabe naman yung pagiging obsessed na to. Parang nandun ka na sa point na yun, natuturn off ka sa kanya. Ayaw mo nang ganun siya. Okay? So, titignan natin, guys. Okay? Tignan natin. Nasaan na ba yung card? Okay. Okay. So, ito guys yung energy ni person. Energy ni person and energy mo. And parang gusto ko na ulit bumili ng bagong card. Parang nalalas pag may mga card natin. So, di ba halata? Tignan nyo naman. Di ba halatang nalalas pag tong card natin? Okay. So, tignan natin, no? So, tignan muna natin, guys, sa overall energy mo. Nararamdaman mo sa person mo. Okay. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Kasi ito sa side na to, si person. Pag nalilito na rin ako, ito yung ito yung sa'yo, ito yung kay person. So, nararamdaman ng person mo sa'yo. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Spirit guide, nararamdaman sa'yo ni person. Nararamdaman sa'yo. Anong nararamdaman sa'yo ng person mo? Nararamdaman. Oops. Nararamdaman ni person. Okay. And nararamdaman mo naman sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Baliktad ba yung card? Okay lang. Nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo kay person. Nararamdaman mo.
Parang bumaligtad tong card natin. Parang ano siya, guys. Nahihirapan na ata tong card na to. Nangingi na ba to ng hostility? Ah, okay, baliktad. Wait lang, guys, no? Ayusin ko lang. Okay, so ayan, guys, naayos ko na, no? Okay. Nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo. Okay. So, dun muna tayo guys sa energy ni person. Ano ang nararamdaman sa'yo ng person mo ngayon? Nararamdaman niya sa'yo. Titignan natin. Ace of Swords. Kapatay ng isa. Ayan, kunin ko na nga. Nararamdaman sa'yo ng person mo ngayon. Alam niyo guys, sa malinaw na pinapakita sa akin, parang ang bagal mo raw kumilos. Parang nakikita niya sa'yo na nagkakaroon ka na guys ng realization. May nakikita ko dito guys, itong person mo, may money involved eh. So, nafe-feel mo siguro guys, parang ginagamit ka niya or minahal ka ba talaga nitong taong to. Alam niyo guys, minahal ka talaga niya. Pero I think, hindi kayo guys nagkakaintindihan dahil po sa pera. Okay? So, tingnan natin guys. Ano naman, no? Ano naman ang tingin ng person mo sa'yo ngayon? Meron tayong King of Pentacles. Okay, so malakas po ang mga air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgo. So, kung paano ka tignan ng person mo, napakatigas mo daw. Parehas kayo guys nagpapataasan ng pride. Okay itong relationship na to, nakikitaan ng person mo na may potential itong relation nyo. And gustong-gusto niya yung personality mo na nakikipagmatigasan ka sa kanya kasi the fool. Parang ikaw lang yung nakilala niyang ganyan na makulit, nakikipagmatigasan, meron kang goal sa buhay. I think mataas ang ambisyon mo talaga. Okay, kumbaga pag meron kang ginusto, parang hindi mo hayaan na hindi mo siya makuha eh. So, si person mo guys, ganyan kanya guys, tignan no. Okay, action. Oh, may bumabaligtad. So, alam nyo guys, ito ha, mahal na mahal ka naman ng person mo, no? Ang problema lang guys, hindi niya alam kung paano kanya susuyuin or paano niya guys kakabisaduhin yung ugali mo kasi parang pabago-bago daw yung personality mo. The Magician, masipag lang talagang tong person mo and sobrang workaholic and I think mami-misinterpret mo talaga yung pagiging masipag niya, tatanungin mo siya or ka-questionin mo na tong pagmamahal na to. Mahal ba talaga ako nitong taong to? Kasi parang hindi nyo guys ma-feel. And sa pinapakita sa akin, yes, mahal ka nito. Sobrang busy lang talaga yan si person. Okay, so outcome. Ayan, meron siya guys gustong i-offer sa inyo. Tignan mo ha, Ten of Pentacles, family, stability pagdating sa relationship nyo. So, parang sinasabi sa akin guys na huwag nyo daw siya guys i-judge. Baka nahusgahan siya ng pamilya mo dahil wala na din naman siya. Hindi siya guys ganun ka-stable, hindi ganun ka-okay yung pinansyal niya. Pero kung makikita nyo guys, Two of Pentacles, parang yung pera niya sumasapat lang talaga sa kanya. Ten of Pentacles, guys, kaya kanyang panindigan. Masipag tong person mo na to. And patutunayan niya yan sa family mo. Kailangan niya lang, guys, parang kapalan yung mukha niya. So, parang ito ha, langit ka, lupa siya. Parang ganun yung napipil niya, guys. Parang kailangan niya, guys, suyuin. Parang may mamamanhikan pa nga dito. Okay? Parang hihingin niya rin naman. Parang hihingin ka ng maayos ng person mo sa pamilya mo. Okay? So, Ten of Pentacles, Two of Pentacles, and Ace of Pentacles, may potential. Mataas ang pangarap ng person mo para sa'yo. Okay? Parang gusto niya guys ibigay lahat para sa'yo. Okay? So, siguro guys, yung person mo kung bakit nagiging mahigpit, no? Kung makita nyo guys yung energy doon sa full spread kanina bago tayo mag-start, is parang meron siyang insecurity. Kasi nga, malit ang tingin niya sa sarili niya eh. Tapos minamalit pa siya guys ng mga tao sa paligid niya. Tapos yun na guys yung tumatatak sa isip niya na parang ganito lang ako kaliit, paano ako lalapit sa'yo. Parang ganyan. Okay, so ayan, napakalakas po ng mga earth signs sa side ni person, Capricorn, Taurus, and Virgo. So bottom of the deck,
Meron tayo guys, Seven of Swords, Queen of Pentacles, Ace of Swords, and Two of Wands. Parang may nakapending na travel dito sa person mo. Parang may plano siyang magbiyahe abroad. Okay? Parang mag-aano rin to guys eh. Ayun nga, mag-a-abroad siya. So, I think gagawin niya to, sacrifice para sa pamilya nyo, kung may pamilya kayo, or sacrifice kasi parang ayaw kanya guys pahirapan. So, parang di baling siya na yung mahirapan, parang wag ka lang. Nandun sa point na yon. Okay? So, tingnan natin guys, sa side mo naman. Ayan yung sa side ni person. Okay, so sa side mo, ano ang nararamdaman mo kay person? Wait lang, nararamdaman mo kay person. Meron tayo guys, Page of Cups. Iniisip-isip mo rin pala siya eh. Mahal mo rin naman pala siya, oh. Bakit ka nahihirapan ngayon? Nape-pressure ka ba? Parang iniisip mo, pakakasalan ba ako nitong taong to? Actually, kina-question mo na siya. Mahal ba talaga ako nitong taong to? Alam niyo guys, mahal ka niya. Ito, passionate pa rin siya sa inyo. And sobrang napaka-strong ng personality or napakalakas ng energy na nasasagap kung mahal ka nitong taong to. So, maaaring ma-misinterpret mo lang talaga siya. Kasi guys, ito, the magician, masipag to eh. Okay? Parang hindi siya guys, ganun ka-showy. Pero sobrang ano naman to guys, maasikaso. Hindi lang talaga siya guys, ganun ka-focus sa relationship kasi gusto niyang ibigay lahat sa inyo eh. Okay, Ace of Cups, di ba? Parang nami-misinterpret, naka-reverse kasi guys yung Ace of Cups. Pero nandito guys yung Knight of Cups, so mahal ka naman niya. Okay, so nape-pressure ka guys, parang napapaisip ka, may plano ba to sa akin? Pakakasalan ba ako nito? Ganon. So, tignan natin guys. So, ayan, nandito guys yung water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra sa side mo. So, ano naman guys yung tingin mo kay person? Meron tayong High Priestess, Eight of Wands, and Two of Swords. So, I think guys, LDR kayo ng person mo. Lagi naman siya guys nakikipag-communicate sa inyo or nag-update. Pero siguro parang nakukulangan ka. Parang may something talaga. No? May doubt ka talaga. Guys, ito iwasan nyo yung pag-overthink. Hindi yan guys makakabuti sa relasyon. Kasi parang feeling mo lumiit yung mundo mo eh. Parang mahal na mahal mo. Sabi ko nga sa inyo guys, diba, nung una, hindi mo naman siya guys mahal. Pero I think nahulog ka na rin talaga sa kanya. Natutunan mo na guys mahalin tong taong to. Okay? So, nandito guys yung Two of Swords, oh. May naguguluhan. Naguguluhan ka pala. Naguguluhan ka. And siguro guys, hindi ka guys ang ayon doon sa word na parang mag-a-abroad siya. Or nasa malayo siya kasi parang gusto mo guys magkasama lang kayo or parang gusto mo dapat kunin ka niya, ganun, dapat magkasama lang kayo eh. Kasi parang I think soulmate mo to, nahihirapan kayong i-work out yung relasyon nyo na parang LDR kayo. Okay? Tignan natin guys, ano naman po yung action mo dito sa relasyon na to. Oh. So, alam nyo guys, parang pinaglaban mo din talaga siya sa family mo, no? So, pinapakita sa akin. Mukhang pinaglaban mo siya sa family mo. And yung iba sa inyo guys, maring ikaw to na solo parent. Single mom ka ba? Single dad? Then, medyo pressure ka. Napapaisip ka kung tatanggapin ba ng person mo yung pagiging single parent mo. Actually guys, tanggap ka ng person mo eh. Yun nga lang guys, nami-misinterpret mo talaga. Kasi parang nakikita mo sa kanya parang hindi naman, yung action niya parang wala naman. Pero sa pinapakita sa akin guys, mahal ka na to eh. Oh, tignan natin ha, ano ba yung magiging outcome? Outcome, may kailangan ka daw baguhin. Ayan, medyo may pagkamabunganga din yung iba sa inyo guys. Lagi ba kayong nakikipag-away sa person mo? Mukhang bumaligtad Mukhang ikaw na itong patay na patay sa person mo. Tignan mo, ikaw yung nag-walk away kasi hindi mo guys naiintindihan yung mga nangyayari. So, I think ikaw tong lumalayo ngayon. Parang sinasabi mo na tama na, mukhang hindi na tayo mag-work. Pero alam nyo guys, hahabulin ka nito. Puro disappointment yung nararamdaman nyo guys. Tignan mo naman si person mo, nung iniwan mo, mukhang nakatingin pa rin sa inyo. Pero I think kung ito yung makakabuti para sa peace of mind mo, so parang hahayaan ka muna niya guys na mag-isip, bottom of the deck mo, 8 of cups, so tumatalikod ka. Parang iwan mo siya eh.
Okay? Pero alam nyo guys, ito ha, kailangan nyo lang siguro talagang pag-usapan. So, I think ang pagkakamali lang ng person mo, may something sa kanya na talagang mamimisinterpret talaga siya ng ibang tao. Na parang, nambababae ba to? Bakit ganito yung ginagawa niya? Medyo may pagkaisip bata, guys. Parang hindi pa ganun ka-mature yung mga plano niya sa buhay. Family-oriented kasi, guys. So, maaaring si person mo, guys, nakadepende pa rin siya, guys, sa pamilya niya. Okay, yun lang, guys, yung parang kinaka-stress nyo na parang bang, ba't dumidepende ka sa family mo? Wala ka bang plano para sa atin dalawa? Parang ganun. Parang anong plano mo para sa atin dalawa? Kasi iniisip nyo guys, baka paasahin ka lang nito in the near future. Okay? So ayan, malakas ang ear sign, water and fire. Ear sign Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio sa side mo. Tignan natin guys na nabato-patungo. Okay, wait lang guys. Mayusin ko lang to. Sana ba ito patungo? Okay. Sana po patungo itong relationship na to. Okay. Sana po ito patungo. Sana po ito patungo. Okay, mirror. Diba? You know, mirroring each other, self-image relationship reflect our wounds in introspection. So, parehas kayo guys nasasaktan. Okay? Meron tayong hammer, diba? You know, si person mo guys, nakikita ko sa kanya yung stress, pressure, stress na siya sa family mo, stress pa siya para sa connection yung dalawa. Parang feeling niya, bibigay na siya sa problema. Meron tayo guys separation. So, I think guys, naghiwalay pala kayo. Sabi ko nga guys, parang on and off kayo. So, parang si person mo guys, nag-overthink din siya. Ngayon na parang hiwalay na kayo. Iniisip-isip ka pa niya, hinahanap-hanap ka pa rin niya. Siguro, binibigyan ka lang din talaga niya ng space para mag-isip. Lalo na kung nakaka-pressure talaga tong relasyon na to. Ayan, no? Diba, may paghabol din guys na gagawin tong person mo. So, expect mo na guys na makipag-reconcile yan sa inyo or mag-reach out yan sa inyo. Okay, so meron tayo guys the golden mirror. Medyo narcissistic pala si person kasi hindi niya alam yung pagkakamali niya eh. Meron tayong hands of card. Meron tayong twin flame. Oh, diba? Twin flame pala to eh. So, I think karmic mo din to. Pagka ganyan talaga sinusubok kayo, pero I think ang ending, kayo pa rin talaga guys sa huli. Ayan, mukhang may nagsasabotahe dito sa relasyon nyo guys. Ibig sabihin, may tumitira sa inyo patalikod, like, sinisiraan ka sa person mo, or may naninira sa'yo tungkol sa person mo. So, alam mo yan guys. Paniwalaan mo yung sarili mo, kung mahal mo yung person mo guys. Siguro kailangan tiwala. Tiwala yung nawawala dito. So, parang may naninira dito sa relasyon na to. And I think, alam mo yun. Parang may ano guys, may sabi ng kasinungalingan, may hindi nagpapakatotoo. Okay, so, twin flame mo to guys, sa nakikita ko, habol din to sa inyo, you know, the chaser. Hahabulin ka rin na to guys, no, pagka hindi niya nakinaya yung pag-iisip. Lalo na kung hiwalay kayo. Okay, so mensahe sa'yo guys ng person mo, meron tayong, I wish I had treated you better. Diba? Alam niya guys na parang hindi kanya guys gano pinakitaan ng pagmamahal talaga nung kayo pa. Okay, so tingnan natin. Meron tayong, we both know I'm not the one for you. So I think sinabi sa'yo ng person mo yan or pinaramdam niya talaga sa inyo. Kasi nga guys, namanipula siya ng ibang tao. Pwede guys, family niya. Parang hindi ka para dyan, baka ganito yan, ganyan. So parang may naninira. Okay? Parang sinabi sa'yo ng person mo or pinaramdam niya talaga sa inyo na hindi siya yung para sa inyo. So, ngayon guys, nagsisisi siya, oh. Bakit hindi kanya tinrato ng tama? Mensahe ni person mo sa'yo. Diba? We will be together again. So, babawi to sa inyo talaga. Hahabulin ka nito. Oh my God. Person mo guys, grabe. Napakabilis guys mauto sa pinapakita rito. Napakabilis niya guys ma-impluwensyahan ng ibang tao. Okay, so guys, ayan, sa mga nais pala guys magpa-private reading, iiwan ko na lang yung link sa atin pong description box below or pwede nyo ako guys i-direct message
Jade Tarot. Okay, so guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.